Buenos dias, damas y caballeros. This time, si Attorney Levy Baligot na mismo ang umupak kay vlogcaster. Na pikon siya sa pag-post natin a few days back yung vlog entitled Testimonya ni Ramil Madriaga mas credible at kapanipaniwala kaysa sa 18 fake Marines. Iyak mga DDS. Ito yun. So, nag-react si Attorney Levy Baligot. In-screen grab niya yung post natin at ito ang caption. Sabi niya, ito yung mga taong nawala na ang respeto sa sarili. Yung maliwanag na kasinungalingan pero naniniwala pa rin. Pwede rin i-report sa FB na scam itong vlogger na ito. So ulitin natin. Ito yung mga taong nawala na ang respeto sa sarili. Yung maliwanag na kasinungalingan pero naniniwala pa rin. Pwede rin i-report sa FB na scam itong vlogger na ito. Oy, very serious words scam daw tayo. So, pero masaya pa rin ako. Kaibigan ko naman yan si Attorney Levy. So, par for the course yan par for the course. Marami rin naman sasabi sa atin, but upakan mo rin sa attorney. Sabi ko, kung pikon ka masyado dito sa vlogging, dito sa advocacy natin to expose the corrupt, hindi ka ma-survive dito, hindi ka tatagal dito. 'Di ba? Tayo may mga death threat na nga at least ito kwan lang, observation lang yan, tinawag tayo scam daw. Dapat daw i-report. So okay lang yan. Kada sabi diyan sa golf, par for the course yan. Kumbaga, it is part of the game. Ito naman sinasabi ko sa inyo na when I decided to do vlogging, I have also accepted the possibility na baka mapatay ako dito, baka makasuhan ako dito, or mag-criticize ako dito. At araw-araw naman meron yan, pati mga death threats. So, that's part of the game, kumbaga. So okay lang, we understand. Kung napikon, nagalit talaga itong si Attorney Levy Baligot dahil sinabi natin na mas credible pa si Ramil Madriaga kaysa sa 18 Marines. So ganoon naman talaga yun Sana ang challenge na lang dito sa kay Attorney Levy Baligot kaysa magalit siya, work harder na lang to produce real facts, tulad itong si Madriaga na may mga ilan testimony medyo sablay doon sa painting at saka yung sa bank account, although we will explain that mamaya at kasi may kuha na rin dyan, sagot na rin dyan yung attorney niya, si Attorney Raymond Palad. Pero hindi kasing glaring ng failed PR ops ng 18 Marines. Yun lang yung hindi pala Marines. Sabi ng Philippine Navy na 4 pala hindi Marines. Yun lang, glaring na talaga yun glaring na talaga yun na they are not who they say they are. Kaya sinasabi natin na some are fake pa rin. So fake group. Ngayon binago na nila, kuha na daw patriots na daw or mga tao nagmamahal sa bayan. Pero sana hindi na ginamit yung word na Marines, kasi that is misleading. Hindi naman pala Marines. Meron dyan 2 pulis, yung isa sa reservist. O hindi Marines yun, PNP yun. At yung pagsama nila kay Senator Laila de Lima, yun sa akin fatal flaw yun na nasa kulungan pa si Laila de Lima, hindi pa senadora pero nabigyan na ng maleta. So kumaga
Earlier, di ba, sinabi rin natin na hindi naman perfecto nakikita natin kay Madriaga. Kasi sa akin, parang sabi ko nga, di ba, parang ano siya, Superman, lahat na lang ng issue ng Duterte, pinapagawa sa kanya o may involvement siya. So medyo dito rin kay Madriaga, di ba, sinabi natin noon na medyo nasobrahan rin sa salsal, nasobrahan rin sa kwan. Pero may mga bagay-bagay naman nakakatugma. So ganoon rin sana sa 18 Marine. Sana hindi na nila isinama si Leila de Lima, yung 2 million sa ICC prosecutors, $2 million. Ano lang man ang 2 million sa ano ba? Sa dollar. Sa dollar, kwan lang yan $40,000. Sa euro siguro mga sabi natin 35,000 euro. Itatapon ba yung mga ICC prosecutors yung career nila, not to mention mawawala sila ng trabaho, masisisante sila kung tumanggap sila. Ang liit-liit niyan. Kung sana sinabi nila, binigyan nila ng 1 billion yung team of prosecutor, 1 billion peso, or kaya yun, $500 million, ganun, baka kapanipaniwala pa. So alam naman natin na in fairness naman, anywhere in the world, hindi naman, wala pa naman tayo nabalitaan na kaso ng corruption sa ICC. Meron sexual misconduct dito kay former ICC, still on leave lang, chief prosecutor na si Karim Ahmad Khan, na ngayon ay on leave dahil sa sexual misconduct, under investigation pa rin. Kaya ang acting prosecutor ay si Mandaye Niang. Pero wala pa naman yung issue of corruption, In fact, kaya nga iniipit sila ni Donald Trump dahil hindi sila nadadala sa pananakot or bribery. So kumbaga, medyo sa PR ops kasi, you can only do so much, you can invent so much story, pero dapat para credible, dapat nasa it can pass the test of reasoning. Hindi naman tayo lawyer kagaya ni Attorney Baligod, pero sentido common lang tayo. Maniwala ka ba na tatanggap ng pera si De Lima? Inupakan nga niya si Romualdez Inupakan niya si Romualdez. At itong si Trillanes, kung gusto itong talagang tumanggap ng pera, delikado yun kung babayaran niya itong mga prosecutor. Baka babalikan siya ng mga ito kasi meron rin sila yung obstruction of justice, amounting to obstruction of justice yung gagawin niya, pambabribe sa mga prosecutor. Pwede siya arestuin at ikulong rin sa ICC. So kaya sinasabi natin hindi credible hindi credible. At at least si Madriaga nagsasubmit ng mga nag-execute ng waiver para i-check yung mga bank accounts niya. Yun sa akin napalakas sa credibility niya, as compared to the 18 Marines. At nakita naman natin ng pananalita niya, dire-diretso and sounding so confident of what he was saying, kumpara dito sa mga Marines na parang takot na takot humawak ng mic, sumasablay sa mga interview. O baka ngayon sa tagal ng time para mag-practice sila, baka na master na rin nila sa the art of interviewing. Pero noon, tuwing tinatanong sila, pinapasa lang nila yung microphone kay Attorney Levy Baligot. So doon parang makikita mo na medyo something is not right talaga. So yan ang natin.
Yan ang respond natin dyan sa kaibigan natin si Attorney Levy Baligon. Ha? At sana, Attorney, mas naging credible yung Marines kung inupakan nila both si President Duterte kasi at si De Lima credible siya dahil binabanatan niya both si President Bongbong Marcos kung may palisiya siya hindi nagugustuhan. Parang si Bat, di ba? Kabablog lang natin na yung sinabi ni former Senate President Frank Drilon na imposible hindi alam ni President Bongbong Marcos yung nangyayaring flood control anomaly. So on that score, siguro yan rin. Kaya kahit papano, believe pa rin sa akin yung kaibigan ko na hindi tayo corrupt. Kasi tayo ng vlogger na nakakabanat both sa mga Duterte at saka sa mga Marcoses. Karamihan dyan, puro Duterte na lang. Upa, day and night. 24/7 inuupakan si Duterte pero parang wala nang ginawang masama si President Bongbong Marcos. Tayo hindi, pinupuna natin kung nakikita natin mga kapalpakan at corrupt acts of graft and corruption and plunder. So kaya yun, credible tayo. So sana ganun rin, sana mas credible itong Marines kung in-expose nila both yung mga katiwalian nila Romualdez, nila Saldico, pati yung katiwalian nila pag-deliver ng pera kina Amy Marcos, Bongo, Joel Villanueva, Chis Escudero. So maging credible talaga sila. Sana gagawin nila yan one of these days, ha? Sana i-expose rin nila na nag-deliver rin kami ng pera sa mga DDS congressman, ganoon, mga ganoon. O kaya kay Sara Duterte. So sige, tingnan natin kung gagawin nila yan one of these days. At kung gagawin nila yan, pwede ko sabihin credible na talaga ang 18 Marines. Ha? Attorney Levy. Ha? So sige, ayan na lang, hanggang dyan na lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.